Praise God, Hallelujah. Magandang gabi sa inyong lahat. At nandito tayo sa Epiphany of the Lord Paris, dito po sa Kiko, Camarillo. Kaya pakinggan niyo po yung buhay na patotoo ng ating kapatid dito na isang gospel choir na pagtrabaho. Ngayon pinagpala po siya ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Napansin niyo naman po siguro every Thursday, mga nakaraan, lagi lang ako mahabol sa gawain. Kasi nga po, nagkaroon na po ako ng work na pinagkaloob niya, well, siya dahil. Dapat ng anniversary, gusto ko ito i-share, kaso hindi pa buo yung loob ko. Kasi sabi ko nga, ano yun? Parang medyo alanganin pa rin ako. Pero, alam niyo po, napakaganda ng kumpanyang napuntahan ko ngayon. Ako po ay nagtatrabaho ngayon sa St. Peter Lifeline. Kung aware po kayo, hindi po yung nagbibenta ng kabaho, ha? I mean, kami po, yung St. Peter Lifeline, alam niyo naman po siguro yun, yung funeral service ng St. Peter. Doon po ako nagtatrabaho ngayon. 2 months na po akong trainee. Ngayon po, malapit na ako matapos sa immersion ko sa chapel. Yun, kung familiar po kayo sa Quezon Avenue, sobrang, ako po hindi ako takot sa patay, sa disease. Kasi iba yung term namin, hindi ako takot doon eh. Takot ako sa casket na walang laman. Hindi ko alam, iba yung feeling ko pag nakakita ako ng kabao. Tapos sabi ko, nung training ko, first month ko, sa office lang po ako. Kumbaga wala akong exposure sa mga ganong scenario. Eh, nung sinabi magkakaroon kami ng immersion sa chapel, medyo natakot ako. Kasi doon makikita mo yung pag-prepare ng body. Kasi lahat po talaga pina-experience sa amin. Simula pag-retrieve, pagkuha ng body sa hospital or sa bahay. Pangalawa, pag-prepare. Prepare meaning embalming. Doon ako medyo nanlalambot yung tuhod ko nung pinasa. O, kailangan nyo na manood, kailangan nyo makita kung paano yung ginagawa sa mga ganun. Medyo, tapos yung, hindi naman normal sa kanila na, kasi pagbaba mo ng porge, sa gilid. Kasi may live eh. Mamaya may makanood. Sa gilid, may makikita kang nakahiga dyan. Tsaka iba yung feeling po. Sabi ko nga, nung nandun ako sa chapel, nung nag-start ako mag-immersion sa chapel, napakaraming nawawala araw-araw. Alam mo yung, talagang pinakita sa akin ni Lord, napakabilis ng buhay ng tao. Kasi minsan doon, one day old, mga baby, lahat, nakikita ko araw-araw, iba yung nagiging reason ng pagkamatay ng tao, pagkawala ng tao. Kasi ako, sabi ko nga ng mga nakaraan, nagiging hopeless. Sabi ko, alam mo yun, sabi siguro ni Lord, ito, pinakikita ko sa'yo kung gaano kahalaga yung buhay na meron ka. Sabi ko nga, kaya ko ba yung ganun trabaho? Yun ay expose ako sa ganito. Kasi sabi ko meron siyang epekto sa akin. Medyo nakaka-depress siya, actually. Kasi everyday makipag-deal ka sa family na namatayan. Ang sobrang hirap. Nakukuha ko yung energy nila. Kasi ako, ang bilis kong maawa. Sabi ko dun sa mga kasama ko, napakaiyakin ko po. One time na pumausap ako ng family na umiiyak sila, naiiyak na din ako. Sabi ko may plano si Lord kung bakit ako nandito sa kumpanya ko. So, alam niyo po, isa sa nakakatuwa doon sa company, every Monday po meron kaming praise and worship. Sabi ko, mamimiss ko yung praise and worship dito sa gawain every Thursday. Hindi pala. Kasi yung company na pasukan ko, every Monday, meron po kaming praise and worship. Ano rin po, charismatic group din po yung may-ari ng St. Peter. Every first Friday, meron din po kaming misa. Kaya, alam mo yun, natutuwa ako kasi parang hindi bago sa akin yung ganong environment. Sabi nila, bakit alam mo yung mga kanta?
bakit nakakasabay sa mga kanta? Sabi ko, choir din po kasi ako. Kaya sabi ko, sobrang gaan nung pumasok ako sa company na yun. Kasi ganun, every Monday, sisimulan niyo yung trabaho niyo ng praise and worship. Tapos, every day, meron po kami Bible reading. Kaya parang sabi siguro ni Lord, hindi ka na manghihinayang kasi dito, exposed ka rin sa magandang balita. Hindi rin ako, nga po, every Thursday, di ba minsan di ako nakakaabot ng praise and worship. Kaya sabi, sobrang thankful ko na yung company na napuntahan ko ay, ang tagline nga po nila ay unlad, unahin lagi ang Diyos. Kaya, Lord, maraming salamat sa patuloy mong pagsagot sa mga panalangin ko. Patuloy mo akong iniingatan. Salamat, Lord. Kasi alam ko, darating yung panahon na yung mga iyak, mapapalitan to ng tuwa. Yung mga pakamba, mapapalitan to ng kapanatagan. At isa pa rin po sa papasalamat ko kay Yahweh El Shaddai, yung nakaraang anniversary po natin. To be honest, I am not that confident nun sa boses ko kasi nga hindi pa rin siya bumabalik 100%. Sabi ko, kulang din po kami sa practice that time. Pero iba pag sinamahan kayo ng banal na Espiritu. Iba pag inuuna ang Diyos. Amen po. Ayan. In behalf sa aming mga choir, hindi pa kami talaga totally nagpapasalamat sa lahat ng support na binigay ninyo. Binigay na ating mga core group. Maraming salamat po. At ayan, patuloy na po tayong aawit. Hallelujah. Minsan nga po, purihin natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah, mahina ang palakpak. Hallelujah. Inaanayahan ko na po kayong tumayo. Habang tumatayo, pumapalakpak, sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, Yahweh El Shaddai, ikaw ang manguna ngayong gabi. Samahan mo kami, Yahweh El Shaddai, hallelujah.